Oh, Jerry Boy, ano ulam mo? Oh, tuyo na naman, oh. Ano pong pangalan ng construction company niyo po? MEC Cat Construction Incorporated po. At ang sinasabi po ng kumpanya, nalulugi na kaya hindi kayo nababayaran. Tapos nakatenga lang po kayo doon sa construction site. Sobrang hirap na po nararanasan namin. Yung pamilya ko po, halos nanghihingi na lang po sa simbahan para lang po masurvive pangangailangan namin araw-araw. Yung anak ko po hindi na po nakakaaral. Dagdag stress pa po yung ang tinitirahan po namin bahin. Gusto na po kami palayasin. Napakahirap po lagi pong kinakatwiran ng kumpanya. Sabi lang ganun, next Friday, puro ganun po naririnig namin sa kanila. Tapos pagdadating po ng Friday, asang-asa po kami na makakatanggap po kami ng lingguhan namin sahod. Pero wala po. Lumalaban po kami ng parehas. Tatrabaho po kami na maayos. Tapos pagdawi ho namin sa pamilya namin, wala ho kami bitbit na makakain nila. Andiyan po yung time na napuputulan po kami ng ilaw, pinapalayas na po kami sa inuupahan namin. Bakit naman ganun po? 3 buwan natiis niyo po na hindi mapasahuran ng inyong kumpanya? Oh, Sir Rafi, pasensya na po. Nagkaroon lang po talaga ng problema ang kumpanya. Hinihingi namin yung pangunawa po sana nila kasi pinaliwanag po namin na hindi po talaga kaya ibigay ng kumpanya yung sahod. Ma'am, ganito po yan, hindi po Opo. pwedeng gamitin dahilan na naghikaos yung kumpanya Opo. o wala pang bayad mula sa inyong kliyente. The fact na naibigay na nila kanilang serbisyo, gawan nyo po ng remedyo na mabayaran po, mapalitan yung kanila na ibigay na ng serbisyo. Opo. Nasa Bali, batas po sir, natin yon. Mr. Mike Sikat. Sir, real talk to walang bulahan at wala pong halong biro dito. Magpapasko, binibitin niyo pong pera ng mga manggagawa nyo. Dadalhin ko sa Senado to, isa kasi ipatatawag namin. Maniwala ka sa hindi. Magre-remedyo kayo. Nandyan yung pwede kayo mag-utang, mag-dispatcha kayo ng ilan yung mga assets, ibenta nyo halimbawa sa sakyan ninyo, kung ano pwede maibenta para mabibigay po yung sweldo nito mga magagawa ninyo. Once na naibigay nyo lahat ng sweldo nila, pwede nyo sabihin, okay, walang-wala talaga tayo ngayon, pwede muna kayong mag-extra dyan, pwede muna kayo umuwi, kita nyo naman, nangutang na lang kami para masweldohan kayong. May gagaranti mo ba na bago magpasko, mabibigyan ng Senator, sweldo nila? opo, yun talaga hong tinatrabaho natin. Pansamantala lang ito, bigyan ko kay tig 10,000, not 23. Sige po, ngayong araw na ito, mamaya po, darating dito yung perang tig 10,000 kay pati kasamahan nyo. Okay? Maraming Salamat po. Senator. malayan po kayo ng Panginoon sa Ano naman po. Ayan, Mr. Sikat, magbibigay muna ako ng 10,000, pansamantala lang yun dahil ilan sa kanila gusto raw umuwi muna. Pero gusto ko na pagdating ng 23, yung pera nila maibigay. Makaasap po kayo, Senador. Salamat po at salamat po sa tulong nyo. Sige po. Salamat. Nagpadala si Senator Rafi Tulfo as a bonus po at para nang sa ganun makakain din po kayo ng meron pong maayos na ulam. Meron din po kaming dala na 3 sakong bigas para po hindi na rin po kayo mamomroblema doon po sa inyong kakainin sa pang-araw-araw. Hindi ko minsan mapigilan yung aking luha, yung aking emosyon kasi talagang hindi ko akalain na yung dating pinapanood ko lamang po lagi sa YouTube na halos araw-araw, ito kami na po pala ngayon ang may YouTube. Kaya isang napakalaking biyaya po ito para sa amin at salamat po sa buhay ni Senator Rafi Tulfo na ginamit po ng Panginoon para sa lahat ng biyaya po
para matulungan po yung mga kagaya po namin. Maraming salamat po Senator Rapi Tulfo sa lahat ng mga biyaya na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Hindi po namin kayo makakalimutan sa tanang buhay namin, Senator, kasi ikaw lang po talaga ang halos sa sandalan ng mga mahirap na katulad po namin at mga inaapi. Salamat po. Pero syempre, hindi lang po sa groceries nagtatapos po itong tulong ni Senator Rafi Tulfo dahil dala-dala ko po ngayon itong cash na ipinangako po ni Senator Rafi Tulfo sa inyo. Ito po yun. Thank you po, Sir Rafi. Thank you po, Idol. Thank you po. Ito, Sir Rafi.